kumusta sa lahat? Ako si Dra, Ligaya Santos. Ngayon ay susuriin natin ang paksa. Mga lihim ng ampalaya. Bitter gourd. Para sa maningning at batang balat. Naranasan na ba ninyo na tumayo sa harap ng salamin, hawakan ang inyong pisngi at biglang napansin? Naku, bakit ang dilim na ng mga pekas ko? Bakit ang lalim na ng mga kulubot sa sulok ng aking mata at bibig? Ang pagtanda ay mabilis at walang sino man ang nakaligtas dito. Maraming mga ginang at ginoo ang nagbahagi sa akin na kapag nakikita nila ang mga batik at malalim na melasma sa kanilang mukha, sila ay nalulungkot. Ang kabataan ay matagal nang lumipas, inialay ang buong buhay para sa asawa at mga anak. Paglingon, ang kagandahan ay kupas na. Marami ang gumastos ng libu-libong piso sa mga spa, bumili ng mga mamahaling cream at pampaganda, ngunit nawalan lang ng pera at lumala ang kondisyon. Ang balat ay lalong naging manipis at ang melasma ay lalong lumalala. Ngunit, mga ginang at ginoo, huwag kayong malungkot at huwag agad sumuko. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang isang lihim na hindi magastos, walang nakakapinsalang kemikal, at makikita lamang sa inyong hapagkainan. Ito ay walang iba, kundi ang ampalaya. Sa isang ampalaya lamang, kung alam ninyo ang tamang paraan ng paggamit, ito ay magiging isang magic na gamot upang burahin ang mga pekas, labanan ang mga kulubot, at ibalik ang inyong makinis, maliwanag, at malusog na balat. Mukhang bumabata ng 5 hanggang 7 taon pagkatapos ng maikling panahon ng pagiging matiyaga. Mahirap paniwalaan, hindi ba? Ngunit ito ay isang paraan na napatunayan ng agham at matagumpay na inilapat ng libu-libong tao. Manatili kayo sa akin sa video na ito. Gagabayan ko kayo, hakbang-hakbang, sa bawat detalye. Bago natin tuklasin ang kamangha-manghang sikreto na ito, mangyaring bigyan ang video ng isang like at huwag kalimutang isubscribe ang aking channel upang hindi mapalampas ang anumang mga tips sa kalusugan at kagandahan para sa ating edad. At ngayon, inaanyayahan ko kayong itabi ang inyong mga alalahanin, umupo ng komportable, humigop ng isang mainit na tsaa, at tuklasin natin kung ano ang sinasabi ng modernong agham tungkol sa tunay na kapangyarihan ng maliit na ampalaya na nagpapabata. Unang bahagi, paglalahad. Bakit napakahiwaga ng ampalaya, mga ginang at ginoo? Bago tayo dumating sa 3 formula ng kagandahan ngayon, umaasa akong lubos ninyong maiintindihan kung bakit napakahalaga ng ampalaya. Kapag naiintindihan natin ang mga benepisyo nito, mas magiging panatag tayo sa paggamit nito. At kapag ang puso ay payapa at ang katawan ay malusog, natural na mas nagliliwanag ang balat. Hindi ba? Alam kong marami sa inyo ang magtataka. Paano makapagpapaganda ang mapait na prutas na ito? Kung gayon, hindi pa ninyo alam. Sa tradisyonal na medisina, ang ampalaya ay may malamig na katangian na tumutulong sa pagpapalamig, detoxifying, at pagpapalusog ng atay. Kapag malusog ang atay, natural na magiging pinkish ang balat at mawawala ang mga pimples. Mula sa pananaw ng modernong medisina at dermatolohiya, ang ampalaya ay naglalaman ng napakaraming bitamina C. Isipin ninyo ang bitamina C bilang masisipag na manggagawa na tumutulong sa pagpapasigla ng produksyon ng collagen sa ilalim ng balat. Ang collagen ay ang pad na tumutulong sa balat na maging masikip at hindi bumaba. Hindi lang iyon, ang ampalaya ay naglalaman din ng maraming mineral at napakalakas na antioxidant. Nagsisilbi silang mahiwagang walis na nagwawalis ng mga pigment ng melanin na siyang sanhi ng madilim na pekas at batik sa inyong pisngi. Kasabay nito, ang mayamang dami ng tubig sa ampalaya ay magbibigay ng malalim na hydration na nagpapagaan ng tuyong, magaspang na balat. Ito ang dahilan kung bakit sa tamang paggamit ng ampalaya bilang maskara, ang balat ay nagiging makinis at presko.
Kaya, paano natin masusulit ang mga sustansyang ito? Hindi lang natin ito pwedeng hiwain at ipahid sa mukha ng basta-basta. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang 3 golden formulas na pinagsasama ang ampalaya sa napakapamilyar na natural na sangkap. Ang 3 formulas na ito ang magiging susi sa paglutas ng bawat problema sa balat ninyo. Mula sa pagpapagaling ng tuyo, mapurol na balat, pagtanggal ng malalim na melasma, hanggang sa pagpapagaan ng mga kulubot at pagluwag ng balat. Mangyaring kunin ang papel at panulat upang maitala ng mabuti o isave ang video na ito sa inyong telepono upang bukas ng umaga, kapag bibili kayo ng sariwang ampalaya sa palengke, maaari ninyong buksan ang video at mag-practice kasama ako kaagad. Ikalawang bahagi. 3 pampabata na formulas mula sa ampalaya. Formula Isa, ampalaya, unsweetened yogurt, at honey para sa hydration, pagpapabata, at pagpapagaling ng tuyong balat. Mga ginang at ginoo, ipapakita ko ngayon ng detalyado kung paano gawin ang formula na ito ng ampalaya na sinamahan ng unsweetened yogurt at honey. Isang napakasimpleng paraan, ngunit nakakatulong sa pagpapahid ng moisture, pagpapalambot ng balat, at pagpapagaan ng mga madilim na bahagi ng balat sa natural at banayad na paraan. Ang formula na ito ay lalo na angkop para sa balat ng mga ginang at ginoo sa edad ng gitnang gulang kapag ang balat ay nagsisimulang maging mas tuyo, kulang sa elasticity at madaling magkaroon ng melasma o kulubot. Para sa formula na ito, kailangan ninyong ihanda ang sumusunod. 1,002 sariwang ampalaya. Pumili ng prutas na may malalaking bukol at makintab na berdeng kulay. 2 kutsarita ng unsweetened yogurt. Naglalaman ang yogurt ng lactic acid na tumutulong sa pag-exfoliate ng balat ng napakabanayad. 1 kutsarita ng purong honey. Ang honey ay isang mahusay na natural na antibacterial at moisturizer. Pagkatapos ihanda ang mga sangkap, simulan ang paggawa tulad nito. Una, hatiin ang ampalaya sa 2. Gamitin ang maliit na kutsara upang tanggalin ang lahat ng buto at ang puting lamad sa loob, dahil ang bahaging ito ay hindi naglalaman ng maraming kinakailangang sustansya para sa pangangalaga ng balat. Pagkatapos, hugasan ang laman ng ampalaya sa malabnaw na tubig asin upang ganap na alisin ang dumi. Susunod, hiwain ng maliliit ang ampalaya at ilagay sa blender upang ipuree. Kung walang blender sa bahay, maaari ring durugin sa lusong, pagkatapos ay pisilin upang kumuha ng katas. Gayunpaman, inirerekomenda kong panatilihin ang pulp dahil ang fiber sa ampalaya, kapag inilagay sa balat, ay makakatulong sa paglilinis at pagmamasahe ng balat ng mas banayad. Pagkatapos magkaroon ng pinurong ampalaya, idagdag ang 2 kutsarita ng unsweetened yogurt at 1 kutsarita ng honey sa mangkok. Gamitin ang kutsara upang haluin ng mabuti hanggang sa ang pinaghalong maging malapot, makinis, at homogeneous. Sa puntong ito, makikita ninyo na ang pinaghalong ay may mapusyaw na berdeng kulay at isang bahagyang kaaya-ayang amoy. Kapag handa na ang pinaghalong, simulan ang paglilinis ng mukha gamit ang maligamgam na tubig upang lumawak ang pores, kaya mas madali ang pagsipsip ng nutrients. Pagkatapos punasan ang mukha gamit ang malambot na tuwalya, gamitin ang malinis na kamay o isang maliit na brush upang pantay na ipahid ang pinaghalong sa buong mukha. Para sa mga bahagi na may melasma o madilim na balat, lalo na sa magkabilang pisngi, maaari ninyong ipahid ang mas makapal na layer. Pagkatapos ipahid, marahan na imasahe sa pabilog na galaw mula sa ibaba pataas at mula sa loob palabas sa loob ng mga 2 minuto. Ang ganitong masahe ay hindi lamang nakakatulong sa mas mahusay na pagsipsip ng nutrients, kundi nakakatulong din sa bahagyang pagtaas ng mga kalamnan sa mukha na pumipigil sa pagluwag ng balat sa paglipas ng panahon. Pagkatapos, humiga at mag-relax ng mga 15 hanggang 20 minuto. Sa panahong ito, maaari ninyong ipikit ang inyong mga mata upang magpahinga o makinig sa isang malumanay na musika para sa pagpapagaan ng isip
Kapag nagsimula ng bahagyang matuyo ang maskara, hugasan ang mukha gamit ang malamig na tubig upang tumulong sa pagpapaliit ng pores. Pagkatapos ng unang paghuhugas, mahahawakan ninyo ang inyong pisngi at mararamdaman kaagad ang pagkakaiba. Ang balat ay malambot, makinis, at kitang-kita ang pagiging maliwanag. Ang mga lumang patay na balat ay natanggal, na nagbabalik ng makinis na balat upang maging handa para sa mas malalim na paggamot sa melasma. Para sa formula na ito, dapat lamang itong ilapat ng 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Ang formula na ito ay isang pangunahing hakbang lamang sa pagpapalambot, pagpapahid ng moisture, at pagpapaliwanag ng balat. Ngunit naiintindihan ko na ang tunay na nagpapahirap sa inyo araw at gabi ay ang mga matitigas na itim na melasma na matagal nang nakatanim sa ilalim ng balat. Huwag kayong mag-alala, lilipat tayo kaagad sa pangalawang formula. Isang solusyon na tinatawag na tunay na kaaway ng malalim na melasma at ang pinakamahirap na pekas. Formula 2, ampalaya, turmeric powder, at fresh milk. Espesyal na paggamot para sa malalim na melasma, nagpapaputi ng dark spots. Ang formula na ito ay isang kombinasyon ng ampalaya at turmeric powder. Kung ang ampalaya ay mayaman sa bitamina C, ang turmeric powder naman ay nagtataglay ng sikat na aktibong sangkap sa medisina na curcumin. Ang curcumin ay sumisipsip ng malalim sa dermis ng balat, sinisira ang istruktura ng melanin pigment na namumuo sa mga kumpol, at kasabay nito, pinipigilan ang pagbuo ng bagong melanin. Ang kombinasyon ng ampalaya at turmeric powder ay ang pinakamakapangyarihang duo sa paglaban sa melasma sa mga natural na maskara. Mga sangkap na kailangan ihanda. 3 kutsarita ng katas ng ampalaya. Idurugin ang ampalaya at gamitin ang salaan o cheesecloth upang salain at kumuha ng purong katas. 1 kutsarita ng turmeric powder. Pakatandaan na turmeric powder, hindi ordinaryong turmeric powder, upang maiwasan ang pagiging dilaw ng balat pagkatapos gamitin. 1 kutsarang fresh milk, walang asukal. Tumutulong ang fresh milk na paghaluin ang mga sangkap at magpakalma ng balat. Kapag handa na ang mga sangkap, simulan ang paggawa. Ilagay ang turmeric powder sa isang maliit na mangkok. Pagkatapos ay dahan-dahang ibuhos ang katas ng ampalaya. Pagkatapos, idagdag ang unsweetened fresh milk at haluin ng mabuti hanggang sa ang lahat ng sangkap ay maghalo ng maganda. Sa puntong ito, mapapansin ninyo na ang pinaghalong ay magiging isang bahagyang malapot na likido na may mapusyaw na dilaw-berde na kulay at napakakinis. Bago ilagay ang maskara, hugasan ng malinis ang mukha gamit ang maligamgam na tubig upang alisin ang dumi at tumulong sa pagbubukas ng pores. Pagkatapos, punasan ng dahan-dahan gamit ang malambot na tuwalya. Susunod, maaari ninyong gamitin ang isang cotton pad, basain ito ng pinaghalong at ipahid ng pantay-pantay sa buong mukha. Kung mayroon kayong compressed paper mask sa bahay, maaari ninyong ilagay ang maskara sa mangkok ng pinaghalong upang masipsip ang lahat ng nutrients. Pagkatapos ay direktang ilagay sa mukha, makakatulong ito sa pagkapit ng pantay-pantay ng nutrients at mas mahusay na pagsipsip. Pagkatapos ilagay ang maskara, hayaan ito sa balat ng mga 20 minuto. Sa panahong ito, ang mga sustansya mula sa bitamina C, sa ampalaya, at ang curcumin sa turmeric powder ay dahan-dahang sisipsipin ng balat. Dapat kayong magpahinga o humiga. Iwasan ang labis na pagsasalita o paggalaw ng mga kalamnan sa mukha upang mas kumapit ang maskara. Kapag sapat na ang oras, hugasan muli ang mukha gamit ang maligamgam na tubig, pagkatapos ay dahan-dahang tapikin ang balat upang matuyo ng natural o gumamit ng malambot na tuwalya upang dahan-dahang punasan. Sa puntong ito, mararamdaman ninyo na ang balat ay mas malambot, mas maliwanag, at mas komportable. Para sa formula na ito, dapat itong gawin ng 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Pagkatapos ng humigit kumulang 1 linggo ng regular na paggamit, maraming mga ginang at ginoo ang madalas na nagsisimulang mapansin na ang madilim na melasma
ay dahan-dahang kumukupas. Ang mga madilim na bahagi ng balat ay nagiging mas pantay ang kulay at mas maliwanag. Sa matagal na pagpapatuloy, ang balat ay unti-unting magiging mas sariwa at mas makinis. Kaya, sa pangalawang formula na ito, nag-focus tayo ng husto sa pagtulong na mapababa ang melasma at ang madilim na bahagi ng balat. Gayunpaman, alam din ninyo na habang tumatanda, hindi lang melasma ang lumalabas sa balat, kundi mayroon ding iba pang hindi inaasahang bisita. Iyon ay ang mga kulubot at paglundo dahil sa pagkawala ng elasticity ng balat. Kaya, paano natin mapapakinis muli ang balat na parang nasa edad 30 nang hindi kinakailangan ng Botox injections o facelift surgery? Halina't samahan ninyo ako sa ikatlong formula. Ang magic formula para sa makinis na balat at pagtaas ng mukha. Formula 3, ampalaya, itlog puti, at ilang patak ng lemon, pampataas ng mukha. Pag-alis ng kulubot sa sulok ng mata at bibig, ang formula na ito ay gumagamit ng ampalaya na sinamahan ng itlog puti at ilang patak ng sariwang lemon juice. Sa medisina at maging sa natural na pamamaraan ng pangangalaga ng balat, matagal nang kilala ang itlog puti bilang isang napakayamang pinagmulan ng protina at albumin. Kapag inilagay sa balat at natuyo, lumilikha ito ng agarang tightening at lifting effect. Pinagsama sa anti-aging power ng ampalaya at ang brightening citric acid mula sa sariwang lemon. Mayroon tayong isang perpektong natural na Botox. Para sa natural na Botox maskara na ito, mangyaring ihanda ang sumusunod na sangkap. 2 kutsara ng pinurong ampalaya na pulp. Sa Formula 2, kinuha natin ang katas. Itago ang pulp sa refrigerator para magamit sa formula na ito. Napakatipid. Isang itlog puti. Mas mainam na pumili ng itlog ng manok na native dahil mas mayaman ito sa sustansya. 3 hanggang 4 na patak ng sariwang lemon juice. Huwag gumamit ng masyadong maraming lemon upang maiwasan ang pagiging manipis ng balat. Paraan ng paggawa. Una, paghiwalayin ang itlog puti sa isang maliit na mangkok. Pagkatapos ay bahagyang batuhin ang itlog puti gamit ang tinidor o chopsticks hanggang sa makita ang maliliit na bula. Makakatulong ang ganitong pagbati upang mas madaling kumapit ang pinaghalong sa balat. Susunod, idagdag ang 2 kutsara ng ampalaya pulp sa mangkok at pagkatapos ay magdagdag ng 3 hanggang 4 na patak ng sariwang lemon juice. Gumamit ng kutsara upang haluin ng mabuti hanggang sa ang lahat ng sangkap ay maghalo ng maganda at maging bahagyang malapot na pinaghalong. Kapag handa na ang pinaghalong, hugasan ng malinis ang mukha gamit ang maligamgam na tubig, punasan ng dahan-dahan, pagkatapos ay gumamit ng malinis na kamay o brush upang ipahid ang isang manipis na layer ng pinaghalong sa balat ng mukha. Kapag nagpapahid, dapat na mag-focus ng higit sa mga lugar na madaling magkaroon ng kulubot. Halimbawa, ang mga crow's feet sa sulok ng mata, ang mga linya ng tawa sa magkabilang gilid ng ilong, at ang bahagi ng noo. Pagkatapos ipahid, hayaan ang maskara sa balat ng mga 15 minuto. Sa panahong ito, ang layer ng itlog puti ay magsisimulang matuyo at lilikha ng bahagyang pakiramdam ng pagiging masikip sa balat. Dapat kayong humiga at magpahinga at iwasan ang labis na paggalaw ng mga kalamnan sa mukha upang mas kumapit ang maskara. Isang napakahalagang bagay na nais kong ipaalala sa inyo ay sa panahon ng paglalagay ng itlog maskara, subukang huwag magsalita at huwag tumawa. Dahil kapag natuyo ang layer ng itlog, ang balat ay nasa estado ng pagiging mahigpit. Kung labis na gumagalaw, maaaring pumutok ang maskara at hindi makamit ang nais na epekto. Kapag natuyo na ang maskara at ang balat ay bahagyang masikip, hugasan ang mukha gamit ang maligamgam na tubig muna upang lumambot ang maskara, pagkatapos ay banlawan gamit ang malamig na tubig upang maging komportable ang balat at lumiit ang pores. Punasan ng dahan-dahan gamit ang malambot na tuwalya. Pagkatapos hugasan, tignan ninyo ang salamin at makikita ninyo kaagad ang balat na makinis, ang mga linya ng kulubot ay agad na napuno. Isang pakiramdam ng kabataan at sigla na parang bumalik sa nakaraan.
Para sa formula na ito, dapat lamang itong ilapat ng 1 hanggang 2 beses bawat linggo, sapat na iyon. Huwag gumamit ng masyadong madalas dahil ang itlog puti ay may medyo malakas na tightening effect sa balat. Mga ginang at ginoo, natapos ko na ang pagtuturo sa inyo ng 3 napakagandang formula mula sa ampalaya. Gayunpaman, mga ginang at ginoo, walang natural na pamamaraan na magic kung mali ang paggamit natin nito. Upang makamit ang pinakaligtas at pinakamatagal na resulta ng pagkabata ng 5 hanggang 7 taon, kinakailangan ninyong tandaan ang mga sumusunod na gintong prinsipyo. Ikatlong bahagi. Mga mahalagang paalala at payo para sa ganap na malusog at magandang balat. Ang balat ng mga matatanda ay napakanipis at sensitibo, wala na ang elasticity at malakas na kakayahan na magpagaling ng sarili tulad noong bata pa. Kaya, kapag gumagamit ng ampalaya maskara o anumang uri ng natural na maskara, mangyaring tandaan ang mga sumusunod upang makamit ang pinakamataas na epekto. Una, laging subukan bago gumamit. Patch test. Kahit na napakabanayad ng ampalaya, iba-iba ang konstitusyon ng bawat tao. Bago ilagay sa mukha, ipahid ang kaunting pinaghalong sa manipis na balat sa pulso o sa ilalim ng baba. Maghintay ng 15 minuto. Kung walang pangangati o pamumula, saka pa lang kayo makakasiguro na ilagay sa buong mukha. Pangalawa, dalas ng paggamit. Maraming tao ang naiinip at gustong mabilis na mawala ang melasma, kaya araw-araw silang naglalagay ng maskara. Ito ay isang malubhang pagkakamali. Ang labis na paglalagay ng maskara ay magpapabanat sa balat. Mawawala ang natural na proteksiyon na layer na magpapahina sa balat at mas madaling masunog sa araw. Dapat lamang kayong maglagay ng maskara ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Sapat na iyon para maipakita ng mga sustansya ang kanilang epekto. Pangatlo, ang sun protection ay utos. Kapag gumagamit tayo ng maskara na naglalaman ng bitamina C, ampalaya, lemon, ang balat ay magre-regenerate at ang bagong layer ng balat na lalabas ay magiging napakasensitibo sa UV rays mula sa sikat ng araw. Kung gagamit kayo ng maskara para sa makinis na balat, ngunit sa araw ay lalabas kayo sa palengke, magsasampay ng damit ng walang sombrero na malapad ang silong, at hindi maglalagay ng sunscreen, ang melasma ay babalik ng mas mabilis at mas madilim ng doble. Tandaan, ang sun protection ang susi sa 90% ng tagumpay sa paggamot ng melasma. Pang-apat, kagandahan mula sa loob. Ang balat ay salamin ng panloob na kalusugan. Para sa tunay na malusog na balat, kailangan ninyong uminom ng sapat na 1.5 hanggang 2 litro ng tubig araw-araw. Maaari kayong magluto ng ampalaya na hiniwa at pinatuyo para inumin bilang tsaa na napakabuti para sa pagpapalamig. Subukang matulog bago 10 ng gabi at laging panatilihin ang isang positibo at masayahing espiritu. Huwag masyadong mag-alala o malungkot dahil ang stress ang pagkain na nagpapalusog sa mga kulubot at melasma. Mga ginang at ginoo, hindi kailanman huli ang pagpapaganda at ang pagpapaganda ay hindi kinakailangan na magastos ng malaking halaga. Ang kalikasan ay laging nagbibigay sa atin ng pinakamahalagang remedyo mismo sa ating kusina, mismo sa ating bakuran, sa isang ampalaya lamang. Pagiging matiyaga at pagmamahal sa sarili, naniniwala akong pagkatapos ng 7 araw ng tamang paggamit ng mga formula ngayon, matutuklasan ninyo muli ang kabataang balat, makinis, at isang nagniningning na kumpiyansa. Kung nakita ninyong maganda, makabuluhan, at nagbigay ng kapaki-pakinabang na kaalaman ang video na ito, huwag mag-atubiling i-click ang like button para suportahan ang aking team. Lalo na, mangyaring i-click ang pulang subscribe button sa aking channel sa ibabang sulok ng screen at huwag kalimutang i-on ang notification bell upang sa tuwing ilalabas ng aking channel ang iba pang mahusay na tips sa pangangalaga ng kalusugan at mga tradisyonal na beauty tricks, kayo ang unang makakakita. Ibahagi ang video na ito sa Zalo,
Facebook sa inyong mga kaibigan, pamilya, at mga kapatid upang lahat tayo ay maging malusog, maganda, at maganda habang tumatanda. Umaasa akong matagumpay ninyong magagamit ang ampalaya maskara at magkaroon ng balat na gusto ninyo sa lalong madaling panahon. Ang aking channel ay nagpapaalam at umaasa na magkita-kita tayo sa mga susunod na video.